diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Dinig na dinig ni Dionisio ang nakakakilabot na boses ng isang babae. Umuusal ito ng orasyon sa loob ng kanilang kwarto kung saan ang buntis niyang asawa na si Helda ay natutulog. Kaya naman agad siyang pumasok at nadatnan niya ang isang babaeng mukhang mangkukulam. Nakalud ito habang nakahawak sa tiyan ng buntis niyang asawa. "Anong ginagawa mo sa asawa ko? Layuan mo siya!" sigaw ni Dionisio. Pagsapit ng 12 taon ng batang ito, ay mararamdaman niya ang hagupit ng aking ganti. Tuwing makakaramdam siya ng galit, ay lulukubin siya ng kapangyarihan na kadiliman. Isang tawa ang pinakawalan ng babae pagkatapos ay bigla na lamang itong naglaho kasabay ng hangin. Dekada 50, sa isang baryo na sakop ng probinsya ng Samar. Isinilang si Arturo, ang batang isinumpa. Gayunpaman, itinaguyod siya ng kanyang mga magulang na puno ng pagmamahal at minulat sa mundo na maging makatarungan, maunawain at mapagpakumbaba. Hanggang sa sumapit ang 12 taon ni Arturo. Biglang nagbago ang kanyang dating normal na buhay. Nakakatakot ang kanyang galit. Mabuti na lang ay laging nasa kanyang tabi ang kanyang mga magulang upang siya ay alalayan. Kaya napakabihira na lang siya ay magagalit. Ngunit sa paglipas ng ilang taon, nagkaroon na ng sariling isip si Arturo. Hinihiling na niya ang mga pansariling kagustuhan. Tay, ngayon nakatapos na ako ng sekundarya. Nais ko sanang magpatuloy sa kolehiyo dun sa Cebu. Wika ni Arturo. Hindi pwede, anak. Hindi ka maaaring mag-aral doon dahil walang magagandang maidudulot sa iyo ang pakikipaghalubilo sa mga tao, lalo na sa isang syudad. Sagot ni Dionisio. Tay, malaki na ako, kaya wag na kayong mag-alala sa akin dahil kayang-kaya ko na po yung sarili ko. Magiging iba ang sitwasyon mo doon, Arturo. Kung dito sa ating baryo maayos tayong tinatrato ng mga tao, ibahin mo sa syudad dahil hindi mo kabisado mga tao doon. Dagdag ni Dionisio. Tay, alam ko naman na naiiba ako sa mga tao. Pero sana naman wag niyong ipagkait sa akin ang mabuhay bilang normal. Anak, natatakot kasi kami na baka isang araw ay hindi mo kayang kontrolin ang iyong emosyon. Kailangan mo munang unti-unting sanayin ang iyong sarili bago ka lumayo sa amin ng nanay mo. Tugon ni Dionisio. Noong hindi pinayagan si Arturo ng kanyang ama, ay sinubukan na naman niyang kausapin ng kanyang nanay. Nay, kausapin mo naman si tatay Napayagan ako makapag-aral sa kolehiyo. Gustong-gusto ko talaga mag-aral, Nay. Pamimilit ni Arturo sa kanyang nanay Helda. Arturo, sundin mo na lang ang tatay mo. Para rin naman yan sa iyong kapakanan. At isa pa, kahit hindi ka makapagtapos ng kolehiyo, ay hindi ka naman maghihirap. Dahil lahat ng ari-arian natin ay sa iyo rin naman mapupunta. Tugon ni Helda. Simula noon ay madalang na lang na kinakausap ni Arturo ang kanyang mga magulang. Nagtatampo siya sa mga ito at hindi na rin siya halos lumalabas ng kwarto hanggang sa di inaasahan ay nabuo ang galit sa kanyang puso. Isang araw, nagpunta si Arturo sa isang bundok na sakop lang sa kanilang lupain upang magpahangin. Doon siya nagsusumigaw kung saan walang tao na nakakakita sa kanya. Inilalabas niya ang kanyang galit at puot na nararamdaman. Sa tanang buhay ni Arturo ay noon lamang siya nakaramdam ng matinding puot dahil noon lamang siya tinanggihan ng kanyang mga magulang. Simula noong bata pa kasi siya, lahat ng gusto niya ay ibinibigay ng mga ito.
Isang sigaw ang pinalaya ni Arturo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. No'y biglang umihip ang hangin. Nagsasayawan ng mga dahon at nagliliparan ng mga paniki na tila ba nagambala ang tinitirhan ng mga ito. Nagtaka naman si Arturo sa mga nagaganap. Lalo pa at lumapit ito sa kanyang kinaroroonan. Napakaraming paniki na umiikot-ikot sa kanya na tila ba naghihintay lamang sa kanyang sunod-sunod na sasabihin. "Umalis kayo! Di ko kayo kailangan!" Pagkawika ni Arturo sa ganoong kataga, ay tila naunawaan naman siya ng mga ito dahil naglipara naman ito palayo sa kanya. Tila hindi makapaniwala si Arturo. Noon ay nag-iisip siya kung nagkataon lang ba yun. Kaya ang ginawa niya ay sinubukan niyang muling sumigaw. "Ah!" Buong lakas niyang sigaw, ngunit wala namang lumabas na mga paniki. Naisip niya na nagkataon nga lamang siguro yon. Maya-maya pa'y dumating ang kanyang tatay. "Alam kong naririto ka, Arturo. Pwede bang hayaan mo muna ako dito saglit, tay?" Pakiusap ni Arturo sa kanyang ama. Ngunit hindi ito umalis at sa halip ay inakbayan siya nito at inalalayan upang maupo sila sa damuhan. "Anak, marami ka pang hindi alam sa iyong pagkatao." Seryosong wika ni Dionisio. "Bakit, tay? May iba pa ba akong kailangan malaman maliban sa kakaiba ko sa lahat?" Nagtatakang tanong ni Arturo. "Nakita mo ba nang sumigaw ka kanina? Hindi ba't nagsisilabasa ng mga paniki?" "Oo, tay. Pero anong koneksyon dun sa aking pagkatao?" Mariing tanong niya sa ama. "Yan ang dahilan kung bakit ayaw ka naming payagan ng iyong nanay na malayo sa amin upang palagi ka naming magagabayan at lalong ayaw naming makaramdam ka ng matinding galit dahil alam naming may mas ilalakas pa ang iyong kapangyarihan na maaring makapaminsala ng maraming tao." "Kung ganun, tay, dito ko na lang ba igugugol ang aking buong buhay sa baryong ito?" Tanong ni Arturo sa ama. "Hindi ko alam, anak. Ang sa akin lang hanggat hindi mo pa kontrolado ang lahat ng mga bagay, ay huwag ka na munang dumayo sa ibang lugar." Saad ni Dionisio. Kung ganun, tay, hindi niyo talaga ako papayagan na mag-aral sa kolehiyo?" "Anak, papayagan ka namin pero hindi na muna ngayon dahil hindi ka pa handa." Paliwanag ng kanyang ama. Kailan pa, tay? At saka, bakit nga ba ako nagkakaganito, tay? Ba't nangyayari sa akin to? Bakit sa lahat, ako lang ang ganito?" Sigaw ni Arturo na umiiyak habang nagliliparan ang mga tuyong dahon sa paligid. "Tama na, Arturo. Pakiusap o binahong ka. Hindi mo alam kung anong kahihinatnan ng iyong galit." Wika ni Dionisio at niyakap ang anak. "Pwede po ba iwan niyo na muna ako dito, tay? Gusto ko mapag-isa. Pwede ba?" Bulyaw ni Arturo upang tumilapon ng kanyang ama sa mahina lamang niyang pagwaksi. Tila natauhan naman siya nang makita ang amang nasaktan. "Tay! Tay! Naku, patawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako, tay!" Wika ni Arturo habang dinaluhan ng ama. "Anak, nasusubukan mo na ngayon ang iyong kapangyarihan. Kaya sana maunawaan mo kami ng iyong nanay." "Opo, tay. Patawarin niyo po sana ako sa ginawa ko." "Sa ngayon, nak, pagsikapan mo na munang kontrolin ang mga bagay na hindi mo pa kontrolado." Wika ni Dionisio at tumango na lamang si Arturo kahit ang totoo ay punong-puno ng mga tanong ang kanyang isipan. Pagkatapos noon, ay pinagsikapan ni Arturo na tanggapin ang mga bagay na mayroon siya at isinaisip na maging masaya at maging kontento sa buhay. Araw-araw ay sinasama si Arturo ng kanyang tatay tuwing dumadayo ito ng ibang lugar. Tinuturuan din siya nito kung paano ang maayos sa pamamahala ng kanilang lupain at iba pang negosyo. Kaya naman unti-unting nasasanay si Arturo na makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Hanggang sa nakalimutan na niya ang kagustuhang mag-aral sa kolehiyo. Makalipas ang ilang taon, ay dumating din ang araw na mas nadagdagan pa ang mga bagay na nais ni Arturo.
lalo pa nang makilala niya si Elena. Si Elena ay bata sa kanya ng 3 taon, maganda at mabait. Namamasukan ito bilang kahera ng isang malaking tindahan sa bayan. Simula noon ay naging madalas na si Arturo sa bayan at hindi nagtagal ay naging magkaibigan din sila ni Elena. Hanggang sa lumalim ito ng lumalim. Elena, maaari ba kitang imbitahan ng dinner mamaya? Pwede naman. Basta ba umuwi lang tayo ng maaga at baka pagalitan ako ng nanay ko kapag makarating to sa kanya? Sagot ng dalaga. Si Elena ay mag-isang nangungupahan sa bayan habang nagtatrabaho dahil ang kanyang mga magulang ay nasa malayong baryo nakatira. Oo naman. Pero kung papayag ka, ay pwede na namang sa bahay ka na lang namin umuwi. Pabirong wika ni Arturo. Loko ka talaga. Hindi pwede yun dahil tsak na hindi papayag ang nanay. Alam mo bang pinagbabawalan niya ako makipagkaibigan sa mga lalaki? Lalo't hindi pa nila nakikilala? Wika ni Elena. Aba, kung ganun itatanan na lang kita. Biro ulit ni Arturo habang natatawa na lang ang dalaga sa kanya. Simula noon ay naging madalas na ang pagsasama ng dalawa hanggang sa kalaunan ay nauwi ang lahat sa pag-iibigan. Hindi naman itinatago ni Arturo sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanila ni Elena. Dinala niya si Elena sa kanilang bahay at ipinakilala sa mga ito. Kaya naman muli namang nag-alala sina Dionisio at Helda. Helda, nangyayari na ang ating kinatatakutan. Umibig na si Arturo. Wika ni Dionisio. Wala na tayong magagawa, Dionisio. Sana lang ay hindi masaktan ng ating anak dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagabayan natin siya. Tugon naman ni Helda. Sana nga, Helda, dahil kung magkataon, mahihirapan na tayong sagipin ang ating anak mula sa kapangyarihan ng kadiliman na nakalukob sa kanyang pagkatao. Tugon naman ni Dionisio. Naging masaya ang buhay ni Arturo kasama si Elena. Kaya lang inilihim na muna nila ang kanilang relasyon sa mga magulang ng dalaga kahit gustong-gusto nang makilala ni Arturo ang mga ito. Ayaw pa kasing sabihin ni Elena dahil natatakot pa siya. Lalo na sa kanyang nanay. Isang gabi ay nagulat na lang si Elena nang umuwi siya sa bahay na kanyang tinutuluyan. Saan ka galing, Elena? Kanina pa kami naghihintay. Galit na wika ng kanyang inang si Claudia. Nay, tay, kanina pa ba kayo dito? Wika ni Elena habang nagmamano. Sagutin mo muna ang tanong ko. Saan ka galing? Kumain lang po sa labas, Nay. Nanginginig na wika ni Elena. At sino ang kasama mo? Tanong muli ni Claudia. Ano ka ba, Claudia? Hayaan mo na ang anak natin. Nasa tamang edad na yan. Sabat naman ng kanyang tatay na si Simon. Binabalaan kita, Elena. Mag-iingat ka sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi ko naman nakakalimutan ang mga bilin mo, Nay. Nag-iingat po ako. Claudia, kaya nga dito natin pinatira si Elena sa bayan upang mag-iba ang kanyang buhay sa atin. Kaya hayaan mo siya sa kanyang magiging desisyon. Mariing wika ni Simon. Ang totoo, Nay, Tay, may kasintahan na po ako. Siya si Arturo. At huwag po kayong mag-alala dahil mabait po siya at mahal niya po ako. Ang totoo po niyan gusto na niya kayong makilala, ngunit hindi ako pumapayag dahil natatakot po ako na magagalit kayo. Paliwanag ni Elena. Kung gano'n, anak, sige, ipakilala mo siya sa amin. Total, malapit na ang kaarawan mo. Hindi mo siya iimbitahan sa bahay? Wika ni Simon. Talaga, Tay? Pumapayag ka? Siguraduhin mo lang, Elena, na hindi ka nagkakamali. Dahil kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan ng Arturo na yan. Tila may banta sa tono ni Claudia. Opo, Nay. Alam ko naman pong mahal na mahal ako ni Arturo, kaya sigurado po kung hindi ako nagkamali sa kanya. Tugon ni Elena. Matapos ang pagdalaw ng mga magulang ni Elena sa kanya, ay hindi pa rin nawala sa kanyang sarili ang pagdadalawang isip kung dadalhin ba niya si Arturo sa kanilang baryo. Nangangamba pa rin siya na baka hindi ito magustuhan ng kanyang ina. At kung magustuhan man ay baka siya naman ang hindi matanggap ni Arturo oras na malaman nito ang kanyang tunay na pagkatao.
Papalapit na noon ang ika-20 taon na kaarawan ni Elena. Nagdadalawang isip pa rin siyang magdesisyon kung itutuloy ba niya ang pagpapakilala niya kay Arturo sa kanyang mga magulang. Arturo, gusto mo ba talagang pumunta sa baryo namin? May nahong tanong ni Elena. Oo naman, Elena. Gustong gusto ko. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Arturo. Kung ganon, sumama ka sa akin sa Sabado. Kaarawan ko kasi, kaya may okasyon na rin. At makikilala mo na rin ang aking mga magulang. Talaga, Elena? Ipakikilala mo na ako sa mga magulang mo? Masayang wika ni Arturo. Pagsapit ng Sabado, ay maagang bumiyahe sina Elena at Arturo. Pagdating doon ay pinakilala ni Elena si Arturo sa kanyang mga magulang, ngunit hindi muna sila gaanong nakapag-usap. Napansin ni Arturo na wala namang ibang bisita maliban sa kanya, kaya hindi niya naiwasang magtaka. Ilang sandali lang ay tinawag si Elena ng kanyang tatay upang magbihis. Habang si Arturo naman ay nakaupo lamang sa sofa at nagmamasid-masid sa paligid. Isang simpleng handaan lang naman ang naging preparasyon, at sa araw na yon ay si Elena ang pinakamagandang babae para kay Arturo nang lumabas ito mula sa isang kwarto. Happy birthday, Elena. Mahal ko. Napakaganda mo sa suot mong bestida. Sabi ni Arturo sa dalaga saka iniabot ang kanyang maliit na regalo. Salamat Arturo. Wika ni Elena at binuksan ang regalo. Isang mamahaling kwintasang sumilay sa kanya. Kaya naman mas lalo bang naging masaya si Elena sa kanyang kaarawan. Ilang sandali pa ay nagkaharap-harap na silang lahat sa hapag upang kumain. Balita ko, iho, galing ka raw sa isang mayaman na pamilya. Wika ni Simon habang naglalagay ng pagkain sa kanyang pinggan, habang si Claudia ay nakikinig lang. Hindi naman po gaano, Mang Simon. Sapat lang naman po yung aming kabuhayan. Saad ni Arturo. Ayos lang naman sa amin kahit ano pa ang status mo sa buhay. Ang importante lang sa amin nagmamahalan kayo ng anak ko. Saad ni Simon. Opo, Mang Simon. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Mabuti naman kung ganon, Arturo. Dahil ayaw naming masasaktan si Elena. Dagdag pa ni Simon. Makakaasa po kayo na hindi ko po sasaktan si Elena kahit na ano pong mangyari. Tugon ni Arturo. Siya nga pala, iho. Ano nga ba ang pangalan ng mga magulang mo? Tanong ni Simon. Noon ay sinabi ni Arturo ang totoong pangalan ng kanyang mga magulang. Nagulat na lang siya nang tila nabulunan ang nanay ni Elena. Ano? Anak ka nila Dionisio at Helda? Gulat na tanong ni Claudia. Bakit po parang nagulat kayo, Aling Claudia? Kilala niyo ba yung mga magulang ko? Tanong ni Arturo. Hindi namin sila kilala. Sagot naman ni Claudia. Matapos ang pag-uusap na yon, ay nagbago ang pakikitungo ng mga magulang ni Elena kay Arturo. Bigla na lang siyang iniwan ng mga ito at pumasok sa kanilang kwarto. Maging si Elena ay hindi rin nauunawaan ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa, nagpaalam na lang si Arturo kay Elena upang umuwi. Makalipas ang ilang araw ay nagtataka si Arturo dahil hindi na pumapasok si Elena sa kanyang pinagtatrabahuan. Pinuntahan niya ito sa bahay ng kanyang tinutuluyan ngunit hindi na rin daw ito umuwi doon. Wala rin naman itong sinasabi sa kanya kaya naninibago si Arturo dahil hindi naman ito gawain ng dalaga. Sa pagkakataong yon ay hindi na nagdalawang isip si Arturo na dalawin si Elena sa kanilang bahay. Subalit pagdating niya roon ay wala na siyang naabutan kaya minabuti niyang magtanong sa isang matandang lalaki na nakatira malapit lang doon. Lolo, mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung saan sina Elena? Yung nakatira dyan. Umalis na sila, iho, nung isang araw pa. Wika ng matanda. Ay, ganun po ba? Bakit po kaya? Yan ang hindi namin alam, iho. Dahil hindi naman kami lumalapit o nakikipag-usap sa kanila. Wika ng matanda. Bakit naman po? Magkakapit-bahay lang naman po kayo, ha?
Nagtatakang tanong ni Arturo. Ayaw ko nang magsalita laban sa kanila, iho. Dahil tsakong kapamakan lamang ang aking mapapala. Tugon ng matanda bago tumalima. Umuwi si Arturo noong bitbit ang mga tanong kung bakit umalis sina Elena sa kanilang tahanan at kung ano ang ibig sabihin ng matanda sa kanyang mga sinabi. Nag-aalala na si Arturo noon. Mabuti na lamang at naging mahinahon siya. Isa ito sa kanyang natutunan, ang pagkontrol ng kanyang emosyon. Napansin naman ng tatay ni Arturo na tila malungkot siya, kaya minabuti nitong magtanong sa kanya. Anak, napansin kong malungkot ka nitong mga nagdaang araw. May problema ka ba? Si Elena, tay. Bigla na lang umalis na hindi nagpaalam sa akin. Kailangan ko siyang mahanap, tay. Kailangan ko malaman kung anong nangyari sa kanya. Wika ni Arturo. Oo, minahon ka lang, anak. Baka may mabigat na rason kung bakit niya ginawa ito. Wika ng ama habang tinatapik ang balikat ng anak. Ay, sana nga, tay. Sana nga. Anak, kuminahon ka lang, ha? At lagi mong iisipin na gawin lang ang tama. Wika ni Dionisio. Simula noon ay hindi na maiwasan ng mga magulang ni Arturo ang mag-alala sa kanya. Dionisio, natatakot ako sa pwedeng mangyari sa anak natin. Baka ang lungkot na kanyang nararamdaman ngayon ay mapalitan ng galit. Wika ni Helda. Hindi ko alam, Helda. Basta sa ngayon ang alam ko lang kailangan niya ang ating gabay. Tugon ni Dionisio. Bakit naman kasi umalis si Elena at hindi nagpaalam? Tanong ni Helda. Ewan ko, Helda. Yun ang dapat nating alamin. Tugon ni Dionisio. Isang araw, sa bakuran nila Arturo ay bigla na lamang dumating si Elena. Arturo, salamat na tatnang kita. Wika ni Elena na tila nagmamadali. Elena, mahal ko, saan ka ba nang galing? Bakit umalis ka nang wala man ng paalam? Tanong ni Arturo habang hawak-hawak ang pisngi ng kasintahan. Arturo, patawad pero kailangan na natin tigilan ang ating relasyon. Ayaw ng aking mga magulang sa iyo kaya pinilitin akong layuan ka. Mangiyak-ngiyak na wika ni Elena. Pero bakit, Elena? Anong kasalanan ko sa kanila? May nagawa ba akong mali? Wala kang nagawang mali, Arturo. Pero ito ang nais ng aking mga magulang at hindi ko sila pwedeng suwayin dahil kung hindi... Dahil kung hindi ano? Medyo tumaas ang boses ni Arturo at bigla na lamang umihip ng malakas ang hangin. Dahil pareho tayo mapapahamak. Kaya mabuti pang tapusin na natin ito. Sigaw ni Elena. Tila sumabog ang tenga ni Arturo sa kanyang narinig at bigla na lamang namula ang kanyang mga mata na tila nagbabaga sa galit. Anong nangyayari sa iyo, Arturo? Tanong ni Elena na napatras sa kanyang nakikita. Unang beses pa lamang niyang nakita na nagalit si Arturo. Mabuti na lang at biglang dumating si Dionisio. Anak, Arturo, kuminaho ka. Huwag mong kalimutan ang iyong mga natutunan. Kontrolin mo ang iyong emosyon. Wika ni Dionisio, kaya naman tila natauhan si Arturo. Elena, patawad. Nadala lang ako sa aking emosyon. Wika ni Arturo at muling bumalik sa normal ang ihip ng hangin. Habang si Elena naman ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Arturo, unawain mo muna si Elena. Hindi natin alam ang dahilan ng kanyang mga magulang. Mahinahong wika ni Dionisio sa anak. Opo, tay. Salamat na riyan ka palagi sa tabi ko. Elena, mabuti at dumating ka at nagpakita sa anak ko. Pag-usapan niyo muna ito ng maayos. Kailangan niyong unawain ang isa't isa. Dagdag pa ni Dionisio. Opo, pero anong nangyari kay Arturo kanina? Bakit bigla na lang namulang kanya mga mata? Ngayong alam mo na ang aking pagkatao, Elena. Mamahalin mo pa kaya ako? O iiwan mo na lang ako ng tuluyan? Mariing tanong ni Arturo. Hindi ko alam. Nalilito na ako, Arturo. Elena, kung talagang mahal mo ang anak ko, ay matatanggap mo ang kanyang buong pagkatao.
Ako na mismo ang nakikiusap sa iyo, Elena. Mag-usap kayo ng masinsinan at unawain niyo ang isa't isa. Wika ni Dionisio. Maging ako, Mang Dionisio, ay maraming itinatago sa aking pagkatao. Kaya oo, tatanggapin ko si Arturo kahit ano pa man siya. Tugon ni Elena. Salamat, Elena. Dahil hindi ako makapapayag na maghiwalay tayo. Mangako ka sa akin na magkikita pa tayo uli. Wika ni Arturo na halos mangiyak-ngiyak. Oo, babalik ako, Arturo. Pero hindi ko alam kung kailan. Basta babalik ako. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang umalis dahil tsak na hinahanap na ako ni nanay. Tugon ni Elena. Sige, maghihintay ako, Elena. Saad ni Arturo bago tuluyang umalis si Elena. Lingid sa kaalaman ni Elena na sinusundan pala siya ni Arturo ng palihim. Kaya naman natunton ni Arturo ang bago nilang nilipatan. Sa kabilang dako, pagpasok pa lang ni Elena sa kanilang bahay ay agad bumungad sa kanya ang galit na mukha ng kanyang ina. Naamoy kita, Elena. Alam kong nakipagkita ka kay Arturo. Napakatigas talaga ng iyong ulo. Bulyaw ni Claudia. Pero Nay, bakit? Bakit kailangan niyo akong ilayo kay Arturo? Dahil mapapahama ka sa kanya. Sabihin niyo sa akin, Nay, kung bakit. Para maunawaan ko. Sigaw ni Elena habang unti-unting nararamdaman niyang tila may sumasakal sa kanyang liig. Pinadala kita sa bayan sa kagustuhan ng iyong ama na mamuhay kang normal. Pero anong ginawa mo? Umibig ka sa isang isinumpa. Bulyaw ni Claudia habang tinitingnan ng matalim si Elena na hawak-hawak ang liig. Claudia, tama na! Baka nakakalimutan mong anak mo si Elena! Sigaw ni Simon nang makita ang ginawa ni Claudia sa anak. Kapag hindi mo tinigilan na pakikipagkita kay Arturo, ay sinisiguro ko sa iyo na hindi ka na makakalabas ng bahay. Ikukulong kita habang buhay kaysa mapunta ka sa pamilyang aking kinasusuklaman. Mariing wika ni Claudia. Pagkatapos ay bigla na lamang nawala ang nararamdamang sakal ni Elena sa kanyang liig. Matapos ang pangyayaring yon, ay tumakbo si Elena sa kanyang kwarto at sinundan naman ni Simon. Anak, pagpasensya mo na ang iyong nanay. Pero bakit, Tay? Hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Bakit niya kinasusuklaman ang pamilya nila Arturo? Sunod-sunod na tanong ni Elena habang umiiyak. Mahabang kwento, anak. At ayaw ko nang halongkatin pa ang nakaraan. Kaya mabuti pa sundin mo na lamang ang utos ng iyong ina. Tugon ni Simon habang si Elena ay patuloy na umiiyak. Makalipas ang ilang araw ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Elena na pumunta pa sa bayan. Habang naglalakad ay nagulat na lang siya nang biglang sumulpot si Arturo sa kanyang harapan. Arturo, paano mo ako natuntun dito? Kanina pa kita minaman-manan. Mabuti na lang at lumabas ka sa bahay niyo. Wika ni Arturo at hinawakan ng kamay ni Elena. Arturo, umalis ka dito. Baka makita ka ng nanay ko. Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi, Elena. Hindi ako makakapayag na ganito lang tayo palagi. Kaya sumama ka na sa akin. Doon sa amin, walang sino mang mananakit sa iyo. Hindi mo alam ang magagawa ng nanay ko, Arturo. Napakalakas niya. Kaya sinusunod ko ang lahat ng kanyang mga gusto dahil ayoko mapahama ka. Kaya umalis ka na. Elena, babalik ako dito bukas ng gabi. Sana ay maging handa ka ng sumama sa akin. Saad ni Arturo. Dali-daling bumalik si Elena sa kanilang bahay. Natatakot siyang mapansin ng kanyang nanay na matagal siyang nakabalik. Ah, saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Mariing tanong ni Claudia sa anak. Diyan lang, Nay. May binili lang sa tindahan. Sinungaling! Bulyaw ni Claudia upang umangat si Elena sa ere. Nay, maawa ka sa akin, Nay. Pinapangako ko simula ngayon, hindi na ako lalabas ng bahay. Siguraduhin mo lang na hindi na mauulit ito, Elena. Dahil kung hindi, ay papatayin ko si Arturo. Sigaw ni Claudia. Pagkatapos ay lumagapak sa sahig si Elena. Claudia, sumusobra ka na. Wala ka nang pinipili, pati ang anak mo halos patayin mo na. Sigaw ni Simon.
Kilala mo ako, Simon. Lahat ng sumusuway sa akin ay hindi ko sinasanto. Kahit pa ikaw. Pagbabanta ni Claudia. Pagkatapos noon, ay tuluyan ng ikinulong si Elena ni Claudia sa kanilang bahay. Bawat sulok nito ay may ritual na ginawa ang kanyang ina upang kahit makalabas siya ay masusundan pa rin siya kahit saan man siya magpunta. Buong araw at gabi nang nag-iiyak si Elena hanggang sa nakakaramdam na ng awa si Simon sa anak. Anak, ano ba talaga ang nais ng puso mo? Tay, pabalik si Arturo mamaya. Nais niyang sumama ako sa kanya. Kung ganon, Elena, gawin mo ang bagay na makapagpapasaya sa'yo. Mamayang gabi ay hindi ko ikakandado ang pintuan sa likuran. Wika ni Simon. Pero tay, Shh! Huwag kang maingay. Basta gawin mo ang nais ng puso mo. Bulong ni Simon sa anak niya, saka yumakap bago tumalikod. Pagsapit ng gabi, ay ikinandado ni Simon ang lahat ng pintuan maliban sa likuran na ikinawit lamang niya. Kaya nang nagkaroon ng pagkakataon si Elena, ay daan-daan siyang tumakas. Matapos makalabas ni Elena, binaybay niya ang daan ng patakbo. Elena, sumakay ka na! Arturo, salamat narito ka. Mangiyak-ngiyak si Elena at dali-daling sumakay sa kotse. Elena, mabutit pinili mong sumama sa akin. Tinulungan ako ni tatay na makatakas. Kung ganon, magsasama na tayo, Elena. Wala na makakapigil sa atin. Saad ni Arturo at pinaharurot ang sasakyan patungo sa kanilang bahay. Pagdating doon, ay ganun na lamang ang gulat ng mga magulang ni Arturo. Arturo, Elena, pasok kayo. Saan ba kayo galing? Tanong ni Dionisio. Tay, simula ngayon, dito natitira si Elena. Ilalayo ko siya sa kanyang walang awang ina. Bakit? Anong ginawa ng iyong ina, Elena? Ikinulong niya ako sa bahay dahil ayaw niya makipagkita ako kay Arturo dahil pamilya daw kayo nang isinumpa. Nang marinig ni Dionisio ang sinabi ni Elena, ay biglang may sumagi sa kanyang isipan. Ang babaeng matagal na nilang hinahanap ni Helda, walang iba kundi si Claudia. Dahil siya lang naman ang may kakayahang tanggalin ng sumpa na nakalukob sa pagkatao ni Arturo. Sino bang nanay mo, Elena? Si Claudia po. Claudia ang pangalan ng nanay ko. Kung ganon, si Claudia ang nanay mo? Ang babaeng nag-iisang anak ng matandang hukloban? Hindi makapaniwalang tono ni Dionisio. Opo, at mas lalo pang naging malakas si Nanay Claudia simula nang mamatay si Lola dahil lahat ng abilidad nito ay namana ni Nanay. Wika ni Elena. Ilang saglit lang ay biglang lumakas ang ihip ng hangin at nagsibukasan ng mga bintana at pinto. Pero narito si Nanay! Natuntun niya tayo! Wika ni Elena na nanginginig na sa takot. Elena, huwag ka matakot. Dito ka lang sa tabi ko. Wika ni Arturo. Patuloy na umiihip ang malakas na hangin na tila ba nagpapaikot-ikot lamang ito sa loob. Ba't bakit nakasabi, Claudia? Huwag mo kaming lansiin gamit ang iyong itim na bahika! Sigaw ni Dionisio. Ako ba ang hinahanap mo, mahal kong Dionisio? Huwag ka mag-alala. Babawiin ko lang naman ang aking anak. Mariing wika ni Claudia na lumantad sa kanilang harapan. Hindi ko ayaang makuha mo si Elena dahil batid kong sasaktan mo lang siya. Mariing wika ni Arturo. Isa kang hangal! Akala mo ba ay mapipigilan mo ako? Nangiinsultong wika ni Claudia. Hinilan ni Arturo si Elena sa kanyang likuran pagkatapos ay hinarap niya si Claudia. Hindi inaasahan ni Arturo ang bigla na lang niyang pag-angat sa ere at tila may sumasakal sa kanyang liig. Nay! Tama na, Nay! Sasama ako sa'yo! Huwag mo na pong saktan si Arturo! Nagmamakaawa si Elena sa kanyang nanay, ngunit hindi pa rin tumitigil si Claudia. Mas ikinumpas pa nito ang kanyang kamay upang mas lalong mamilipit si Arturo sa sakit ng kanyang leeg. Tigilan mo siya, Claudia! Sigaw ni Dionisio na akmang susunod na kay Claudia. Ngunit hindi pa man siya nakalapit dito ay bigla na lamang siyang tumilapon sa pader. Nay! Tama na! Sasama na ako sa inyo, Nay! Sigaw ni Elena at niyakap niya ang kanyang ina,
Ngunit hindi niya akalain na pati siya ay sasaktan nito. Tumilapon din si Elena na dahilan upang mawalan ito ng malay. Noon ay bigla na lamang nagbaga mga mata ni Arturo na ikinagulat ni Claudia. Ilang sandali pa ay kusang nawalan ng bisa ang kapangyarihan ni Claudia labang kay Arturo. Dahan-dahan bumaba si Arturo sa sahig mula sa kanyang pagkakaangat. Pagkatapos ay umihip ng malakas ang hangin at bigla na lang nagsarahan ng mga pinto. Isang malakas na kapangyarihan ang kusang kumawala mula kay Arturo. Ngunit mailap si Claudia at bigla na lamang itong naglaho. Babalikan ko kayo! Boses ni Claudia na tinangay ng hangin papalayo sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos noon ay muling bumalik ang anyo ng paligid. Agad namang dinaluhan ni Arturo si Elena at ang kanyang tatay. Tay, paano niyo ba nakilala ang nanay ni Elena? Bakit may kapangyarihan siya na katulad sa akin? Tanong ni Arturo. Hindi kayo magkatulad, anak. Pagkat si Claudia ay sadyang pinili niyang maging kampo ng kadiliman, samantalang ikaw ay lumalabas lamang kapag ikaw ay nagagalit. Pero bakit ako nagkaganito, tay? Saan ko naman ang kapangyarihang ito? Isinumpa ka ni Claudia, Arturo, noong nasa sinapupunan ka pa lamang ng nanay mo, dahil hindi niya matanggap na si Helda ang pinili ko kaysa sa kanya, at mas lalong hindi niya natanggap nang nabuntis ko ang nanay mo at pinakasalan. Kwento ni Dionisio. Kung ganun, paano ko babalik sa normal, tay? Paano mawawala ang sumpa sa aking pagkatao? Sunod-sunod na tanong ni Arturo. Ayon sa albularyo na nilapitan namin, mangyayari lamang yan kapag pinatawad na tayo ni Claudia. Ngunit sa tingin ko hindi kaya ni Claudia ang magpatawad dahil mas nanaig sa kanyang pagkatao pagiging makasarili na kahit mismong anak niya kaya niyang saktan. Kung ganun, tay, hindi ko na isasauli si Elena sa kanya kahit na ikamatay ko pa. Mariing wika ni Arturo. Sa kabilang dako, iba't ibang ritual ang ginawa ni Claudia upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Sinisigurado niya na sa muli niyang paglusob ay mapagtatagumpayan na niya ang pagbawi sa kanyang anak. Isang gabi, sa bahay nila Arturo, ay nakaupo sila ni Elena sa may beranda habang pinapanood nila ang bilog na buwan na nagdudulot ng liwanag sa buong paligid. Ang ganda ng buwan, Elena, no? Ang sarap niyang pagmasdan. Wika ni Arturo. Samantalang si Elena ay tumango lamang na may halong kaba. Alam kasi niya na sa tuwing kabilugan ng buwan ay lumalakas ang kapangyarihan ng kanyang ina. Oo, Arturo. Pero pwede bang pumasok muna tayo sa loob ng bahay? Sandali lang, Elena. Hindi pa ako nagsasawa eh. Maya-maya pa ay bigla na lang may ingay silang narinig. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng hangin. Arturo, nandito na naman si nanay. Nararamdaman ko siya. Wika ni Elena at hinila si Arturo papasok sa loob at sumunod naman ito. Ilang sandali pa ay bigla na lamang nagpatay-sindi ang mga lampara sa loob ng bahay upang maalarma ang lahat ng nasa loob. Tila sumabay sa hangin na nagpapaikot-ikot sa loob ang halakak ni Claudia. Nay, pakiusap. Ayaw mo na kami ni Arturo. Sigaw ni Elena. Maya-maya pa ay nagsisilutangan na sa ere ang mga gamit sa loob na tila ba may napakalakas na enerhiya ang humihigop nito. Pagkatapos ay bigla na lang itong bumagsak sa sahig. Pakiusap! Tigilan niyo na yung mga ginagawa mo, Claudia! At patawarin mo na kami ni Helda! Ayaw mo na rin magmahalan si Elena at Arturo! Sigaw ni Dionisio. Helda, kalimutan na natin ang nakaraan dahil pareho na tayong may sariling pamilya. Sigaw naman ni Helda. Hindi! Hindi ako makakapayag! Umalingaw-ngaw ang boses ni Claudia at bigla na lang ikinumpas ang kamay upang umangat si Helda sa ere habang hawak-hawak ang leeg. Tigilan mo ang asawa ko, Claudia! Sigaw ni Dionisio na akmang susunggaban si Claudia, ngunit bigla na lang siyang tumilapon sa kisame at bumagsak na tila isang lantang gulay. Nay! Tama na, Nay! Pagmamakaawa ni Elena kay Claudia. Tumigil ka na!
Sigaw ni Arturo at biglang umihip ang malakas na hangin upang biglang magbukas-sara ang mga bintana at pinto. Tila nagbabaga ang mata ni Arturo sa galit at nagtatalsika ng mga salamin sa loob ng bahay, tanda ng napakalakas na enerhiya na kumakawala mula sa kanya. Ilang sandali pa ay bigla na lang bumagsak mula sa ere ang nanay ni Arturo. Tila napapako si Cloud sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya akalain na ganun kalakas ang kapangyarihan ni Arturo. Ngunit hindi siya nagpatinag at sa halip ay nagtagisan sila ng kanilang kapangyarihan. Ilang segundo pa ay si Claudia naman ang tumilapon sa pader. Namimilipid si Claudia sa sakit ng kanyang katawan at dinaluhan siya ni Elena. Nay, pakiusap, tama na. Umiiyak na wika ni Elena. Ngunit sa halip na maawa si Claudia ay bigla na lamang siyang sinakal at iniangat sa ere. Wala kang kwentang, anak. Nang gagalaiting wika ni Claudia, habang si Elena ay halos hindi na makahinga dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Noon ay muli nang nakatayo si Dionisio. Hawak-hawak niya ang isang basag na salamin at akmang itatarak na sana niya sa likod ni Claudia, ngunit unti-unti lamang itong bumaliktad paharap sa kanya. Nang nakita naman ito ni Arturo, ay bigla na lang itong nagsisigaw sa galit. Tumigil ka na! Sigaw ni Arturo upang magsilabasa ng mga paniki na kung saan galing. Pagkatapos ay bigla na lamang inatake si Claudia. Nabitiwan ni Claudia si Elena mula sa pagkakasakal at pati si Dionisio ay napaatras na rin dahil sa dami ng paniki na umatake kay Claudia. Hanggang sa natatabunan na ng paniki ang buong katawan nito. Arturo, kuminahon ka! Wika ni Dionisio sa anak. Ilang sandali pa ay bigla na lang natumba at nawala ng malay si Arturo. Kasabay doon ay ang pagliliparan ng mga paniki paalis sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay bumulagta sa kanilang harapan ang dugoang kalansay ni Claudia. Inubos sa mga paniki ang laman nito na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nay! Nay! Sigaw ni Elena habang napalood sa sahig malapit sa bangkay ng kanyang ina. Elena, patay na ang iyong ina at wala na tayong magagawa pa. Wika ni Dionisio. Maya-maya pa ay nagising na si Arturo. Elena, patawarin mo ako sa nangyari sa nanay mo. Hindi ko sinasadya. Saad ni Arturo habang si Elena ay patuloy lang na umiiyak. Anak, wala kang kasalanan. Nagawa mo lamang ang lahat ng iyon dahil sa sumpa na nakalukob sa iyong pagkatao. Ang sumpa na si Claudia rin ang may kagagawan. Kaya wala kang kasalanan. Wika ni Dionisio at inalalaya ng anak. Simula noong namatay si Claudia ay nawala na rin ang sumpa ng pagkatao ni Arturo. Naging normal na ang lahat ng kanyang pagkatao. Maging ang buhay ni Elena